Sumalang sa impeachment court kahapon ang ikalawang testigo ng House Prosecution Panel na si NBI Regional Director Jeremy Lotoc, kung saan iginit niya na seryoso at tunay na banta ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong 2024 laban sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Yan at ang iba pang kaganapan sa ika-4 na araw ng paglilitis, ating balikan sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Article 4 o alleged grave threats, sumalang sa witness stand si NBI Regional Director Jeremy Lotoc. Si Lotoc ang dating hepe ng NBI Cybercrime Division na nag-imbestiga ng umano'y pagbabanta ni Vice President Duterte kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa direct examination ng private prosecutor na si Attorney Amando Vergil Ligutan sa kanilang investigasyon, sinabi ni Lotoc na inatasan sila noon ni dating NBA Director Jaime Santiago na imbestiga ng video ng online press conference ni Vice President Duterte. Matapos nito, inatasan ni Lotoc si NBA Senior Agent John Mark Calilong na i-preserve ang digital evidence kabilang ang video ng online press conference ipinalabas sa Facebook page ni Harry Roque noong November 23, 2024. Ayon pa kay Lotoc, sinuri ng NBI ang umano'y intensyon, motibo at kakayahan ni Vice President Duterte na maisakatuparan ng kanyang mga pahayag. Kabilang din anya sa kanilang sinuri ang press conference ng Office of the Vice President noong October 18, 2024 kung saan nabanggit umano ng Pangalawang Pangulo ang pahayag na gusto niyang tanggalin ang ulo na ayon sa NBI tumutukoy kay Pangulong Marcos Jr. Ibinahagi rin ni Lotoc na naglabas ang NBI ng mga subpina sa mga mamahayag na dumalo sa press conference noong November 23, 2024. Gayon din kay Vice President Duterte noong November 25, 2024 at muli noong December 2, 2024. Hindi umano nakadalo si Vice President Duterte sa unang paanyaya dahil sa office matter. Ayon kay Lotoc, ipiniliwanag din ng NBI sa kanilang liham na nagsasagawa sila ng investigasyon kaugnay ng umano'y banta sa buhay ng Pangalawang Pangulo. Ayon kay Lotoc, seryoso at tunay na banta ang kanyang pagtingin sa mga pahayag ni Vice President Duterte. Ipiniliwanag ni Lotoc na 4 na factors ang ginamit ng NBI sa pagsusuri sa mga pahayag: ang paraan ng pagkakabigkas, ang literal na kahulugan ng mga salita, ang kalikasan ng pahayag o instruction, at ang ugnayan ng mga sangkot na panig. Inilarawan din niya si Vice President Duterte sa video bilang furious and fuming mad at ilang beses na nagbura kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Romualdez. Binigyan din pa ni Lotoc na mula sa pananaw ng law enforcement, nakakaalarma ang mga pahayag dahil maaaring samantalin ito ng ibang grupo. Pwede hong mag-take advantage ng ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Mati-trigger ho ngayon yung instruction, and then papatayin ngayon yung, God forbid again, ang Presidente, Lisa Marcos, ang former Speaker. And in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong anggulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag hindi siya na-address. Anya, hindi maaaring gamiting defense ang freedom of speech. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Batay umano sa kanilang investigasyon, nakita ng NBI na may sapat na dahilan para kasuhan si Vice President Duterte. Based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Tinanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo si Lotoc kung may natuklasan bang NBI na motibo sa umano'y banta ni Vice President Duterte. What findings, if any, convince the NBI the motive of the respondent to kill the president and two other people? When we take into consideration all the facts and circumstances surrounding that issue, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung dalawa, and then
nagbato na ang Vice Presidente ng mga salitang mabibigat laban sa Presidente. Samantala, hiniling naman ni Senator Judge Juan Miguel Migsubiri sa depensa na maghain ng anumang video recording na magpapakita na itinanggi o binawi ni Vice President Duterte ang kanyang mga pahayag. Has been no in any instance that the Vice President had come out on TV or radio saying that hindi, joke only. So at no particular point in time has she issued a denial that she said these statements? Aside from what you submitted to this court. Tinanong din ni Senator Judge J.V. Ejercito ang karanasan ni Lotok sa paghawak ng mga kaso ng grave threats. Sa kanyang pagtaya, inamin ni Lotok na ang reklamo laban kay Vice President Duterte ang unang kaso ng grave threats na kanyang personal na naimbestigahan. Bernard Ferrer para sa Bayan.